Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Ayan, pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ah, Boying Rimulya na kuryente sa may-ari ng Meralco. Alam niyo po, gusto niya pong imbestigahan, no, ni Boying. Gustong imbestigahan ni Boying ito pong si Congressman Libiste dahil po gigil sila dahil panay panay po ang expose nito ni Congressman Libiste tungkol po dito sa Cabral Files. Yung mga nakawan po sa gobyerno ay tuloy-tuloy po na nag-expose itong batang-batang congressman na ito. Kaya bilang ganti ay gusto rin nilang imbestigahan. Una sa Cabral Files lang eh. Pero ngayon po, iniimbestigahan na rin po tungkol po dito sa dating negosyo sa may solar power, no? At dahil dyan, kuryente po ang inabot ni Boying Remulla. Kung bakit po kuryente, mamaya po ipapaliwanag natin yan, na kuryente po siya sa may-ari ng Meralco. Ayan, pag-usapan din po natin si napilitan na po na mag-imbestiga, no? Muli itong Blue Ribbon Committee, hindi na po nila kinaya yung pressure, dahil inaraw-araw natin sila na mag-imbestiga na dahil kung ano-ano po sinasabi ni Lacson, pa-interview dito, interview doon. Samantalang ang isa po sa pinaka-powerful na investigative body dito po sa bansang Pilipinas ay ito po mismong Blue Ribbon Committee na ayaw niya na pong mag-imbestiga. Okay, ayon naman po sa Senate President, ayan, pinagtatawanan po ni Senate President, itinuturing na pag-aaksaya ng oras ang pagpansin sa Cabral Files. Talagang komedyante itong si Tito Soto. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Yan, pag-usapan na natin, no? Ito po, una po, ito muna sinabi ni Leandro Libiste. Napapahiya po sila rito sa mga batang congressman. Ang tatanda na po nilang senador, ang tatanda na po nilang congressman. Pero napapahiya po sila sa mga bagito na mga bata pa, no? Mga Gen Z na mga congressman natin. Ayon po kay ang ganda po ng sinabi ni Congressman Leandro Libiste. Eto po, walang tumatawag sa akin kasi papangalanan ko sila. Ang ginagawa nila, sa nanay ko sila tumatawag to stop me. Pero hindi ko naman siya sinusunod. Ibig sabihin, no, pinatitigil po si Libiste, ang kinakausap po yung kanyang nanay. Pinakikiusapan po yung nanay niya. Sa mga hindi po nakakakilala sa nanay ni Libiste, ang nanay niya po ay si Loren Legarda. Ayan, Loren Legarda. Ayon po rito kay Congressman Libiste, hindi niya sinusunod ang pakiusap ng kanyang ina. Alam mo, hindi naman natin tinuturo na maging suwail tayong mga anak. Pero napakatagal ng politiko ng nanay mo as Congressman Libiste. Ibig sabihin, pasok na siya riyan sa sistema.
sa tagal po ng pagiging senador ng nanay mo, alam na niya yung mga problema at wala na po silang nakikitang mali, no? Kasi ganun talaga eh. Pag matagal ka na sa sistemang buktot, wala ka nang makikita. Alam mo, panghawakan mo yan, Congressman Lebiste. Sana, wag ka magpa-impluwensya sa nanay mo. Hindi kami nagsabi niyan, ha? Siya mismo ang nagsabi niyan. Alam niyo po, tayo pong mga tagalabas na hindi po congressman, hindi po senador, maaring magtaka tayo, no? Bakit ganun sila kakurakot? Bakit nila pinalalampas, no? Yung mga, pero sila po na matagal na po sila diyan sa mga pwesto nila. Ano na po sila eh, kinain na po, yun po yung tinatawag natin na kinain na ng sistema. No? Kaya, Congressman Leandro, hindi naman sa tinuturuan ka namin na sumuway sa iyong ina pag pinakikiusapan kang tumigil na. Pero syempre, ang nanay natin, alam nyo naman yung mga nanay natin, di ba? Gusto rin niya na hindi tayo mapahamak. Pero nariyan ka na eh. Ibig sabihin, hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon, no? Habang kasi simula mo pa lang, ituloy-tuloy mo na yan kaysa kainin ka ng sistema na hahayaan mo na lang din, ha? Dahil ikaw ay miyembro ng majority o ikaw ay kung ano pa man, no? Sana maging matatag ka lang. Yan lang ang panalangin namin. Dire-diretso nyo yan ni Congressman Keiko Barsaga. Nang sa ganun, yung mga tao po ay maligayahan. Sana po, no? Ay tuloy-tuloy lang ang paglaban. Kasi once na pinalagpas mo yan, ganun po kasi nagsisimula yan, ay bagito pa lang ako. Yan na yung kalakaran na inabutan ko. Hayaan ko na lang sila. Total, baka magalit sila sa akin. Eh, ganyan po nagsisimula na yung isang bagitong mambabatas, yung isang bagitong taga-gobyerno, yan po magsisimula para makorap na siya ng sistema. Kaya tama yan, no? Yung kung yung nanay mo hindi na makakawala sa sistema sa dami ng kanyang pinakikisamahan, eh ikaw sana ay maging matuwid, no? Gabayan ka nawa ng aming Santa Clara David. Ipanalangin po namin Santa Clara David na mamatay na po ang lahat. Lahat-lahat po sila. Lipulin ninyo ang lahat ng mga mandurukas, ang lahat ng mga magnanakaw. Hmm. Alam niyo po, hindi po ako magtataka na kung bakit si Leandro Lebiste naiiyak sa mga interview kasi antindi po ng pressure sa kanya eh. Di po ba? Eh yung kumbaga yung bigat ng ine-expose niya. Kita po ninyo, kita nyo naman yung reaction. Sa normal na pagkakataon po, dapat binibigyan ng parangal yung bata na yan. Pero sa aktual po, dahil sa ginagawa niya expose, nung una, nabanggit niya yan eh. Sabi niya, grabe, ako na nga yung nag-expose, ako pa yung tila binabash, no? Siya pa raw yung binabash. Eh, yung nang babash naman sa'yo, Congressman Libiste, mga troll lang yan. Huwag mong problemahin yan. Dahil yung mga mamamayang Pilipino ay, ay ano ngayon, sumusuporta sa'yo. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa laban. Ayan. Okay. Meron pa siyang isang sinabi, hindi ko lang makita, maganda po yun eh.
Yung tungkol sa ano ba yun? Teka, hanapin ko lang ang ganda kasi nung mensahe niya eh. Hanapin ko lang ng konti ah. Ito po, sa mga tahimik pa ngayon tungkol sa mga anomalya sa gobyerno, itatala sa kasaysayan na kayo ay mga tagapagtanggol at kasabwat sa pagtatakip ng pinakamalaking korupsyon ng ating bansa. So, yan po. Ito, totoo po to, no? Nakatala na po to. Biggest corruption, no? Kung kayo po ay mananahimik, kung kayo po ay magiging tagapagtanggol ng gobyernong korap, matatala po kayo sa kasaysayan. Maaalala po kayo ng inyong mga constituents, no? Na etong tao na to, etong congressman namin, sa panahon na pinakamalala, ang korupsyon sa gobyerno ay kumampi. Kumampi dun sa hindi niya dapat kampihan. Kaya napakaganda po ng sinabi nito ni Congressman Libiste. Sa mga nanatahimik ngayon, itatala sa kasaysayan na kayo kasabwat at tagapagtanggol at nagtatakip sa pinakamalaking korupsyon ng ating bansa. Okay, punta na po tayo rito sa ating ito po muna, no? Senate Blue Ribbon Committee will send out subpoenas to several personalities for the resumption of the flood control hearings on January 19. This include former DPWH Sec Manuel Bonoan and former lawmaker Saldico na parehong wala po rito. May I suggest po, Senator Lacson, baka pwede naman po na imbitahin ninyo, no, yung mga taga DPWH. Wag na po yung wala rito kasi malabo po yan eh. Yung pong sinasabi ninyo na magpapatunay. Ito po kasi yung sinabi ni Lacson, no, tungkol po rito. Sa wakas, pero binabati kita, Senator Lacson, bagamat sa kasabihan nga natin, huli man daw at magaling ay okay pa rin. Huli man daw at magaling na isasaing pa rin. Kaya nakalimutan ko talaga, huli man daw at magaling ay napagtsatsagaan pa rin. Oy, ano po tayo ha? Mag-likes po. Pagpasok po, pakiusap lang po, likes na po agad para naman na maging masaya po yung channel natin. Ayan. Hindi po, nakalimutan ko talaga. Huli man daw at naihahabol pa rin. Yun. Thank you very much. Naihahabol pa rin. Kahit huli na po yung pag-imbestigan nyo, sana tuloy-tuloy na. Sana tuloy-tuloy na po para naman masaya tayo. Si Crazy Brooks nasa kabila eh. Okay, kasi dapat kung bakit dapat mag-imbita ng mga USEC ng DPWH. Ito kasi yung sinasabi nito ni Ping Lacson. Tinanong po siya eh, when asked if the Cabral files will be enough basis to file cases against cabinet members, he said the documents must be authenticated by the DPWH first. Kung hindi ka naman mag-iimbita ng taga DPWH, paano ma-authenticate? Di po ba? Dapat mag-imbita ka ng taga DPWH kasi ang ganda ng tanong sa iyo. Ito bang mga Cabral files sapat na para makapagpakulong ng mga cabinet officials? Sabi mo, hindi pa sapat, dapat i-authenticate. Kayo na mag-authenticate, mag-imbita ka ng taga DPWH para sa harap ng mamamayan, ma-authenticate po ninyo. Balak din daw po nilang imbitahin si Libiste. Kita nyo na po, pwede naman pala kayong mag-imbita ng congressman. Bakit hindi nyo rin po imbitahin Senator Lacson? Bakit hindi nyo rin po imbitahin
yung anong tawag diyan? Imbitahin niyo po yung mga iba pang congressman, yung mga contractor. O si Garjola po ba inimbitan niyo naman? Kasi may mga bawal imbitahin sila eh. Samantalang si Garjola, pagtapatin niyo po si Libiste tsaka si Garjola. At sila po ang nag-aakusahan. Ang ganda na sinabi ni 6988 to. Puro dribble lang ang ginagawa, ayaw mag-shoot. Okay, punta na po tayo rito sa mga iba pang topic. Ito po, natutuwa daw si Adjong. Adjong, ikinatuwa ang pahayag ni Lacson na walang ebidensya laban kay Romualdez. Ikinatuwa ni Representative Sia Alonto Adjong, kinatawan ng Lanao del Sur, ang pahayag ni Senator Ping Lacson na walang ebidensya na nag-ugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersya ng flood control projects. Parang hindi po sumasang-ayon sa inyo. Sabi nyo nun, Senator Lacson, kayo ay mag-iimbestiga kung saan man kayo dalhin ng ebidensya. Parang mali po yata yung pagkakaintindi nyo ng ebidensya. Kami po, na nanonood lang, nakita po namin na may ebidensya na po laban kay Speaker Romualdez eh. Ilan na po ba yung nagkaroon ng testimonya? Yun na lang po, kay Gutesa na lang. At saka kay Saldico. Dati, nung lumantad si Gutesa, ikaw mismo, yung nanira kay Gutesa, sinabi mo na yung pineke, yung pong notaryo. Samantalang, no bearing po yun. Kahit po walang notaryo, pwede pong tumistigo. Ikaw na rin ang nanira sa ginagawa niyong investigasyon dyan sa Senado. Parang sinabi mo, Mr. Senator, parang sinabi mo na mas importante ang notaryo kaysa sa panunumpa nila sa Senado. Sarili mong committee, sinisiraan mo eh. Mas importante po yung panunumpa sa Senado kaysa sa notaryo. Kasi kung mas importante yung notaryo kaysa sa Senate hearing, bakit pa kayo naghi-hearing? Di po ba? Pagpasahin nyo na lang ng notaryo. Hindi nga po eh. Gusto nilang talagang siraan lang eh. Tapos hindi na po nagpakita. Eto na lang po. Ano ba ang trabaho nyo bilang Blue Ribbon Committee? Di po ba? I-follow up. Sabi nyo nga, kung saan kayo dalhin ng ebidensya. May nagsabi, nagngangalang Gutesa. Sabi niya, nagde-deliver sila. Hindi po niya sinabing siya nag-deliver mag-isa. Sabi niya po, may mga kasama siya. Kung ang isang investigador, at hindi naman kinakailangan ituro sa yan, Senator Rapping eh. Dati ka naman Chief PNP. Mahusay ka nga. Sabi nga ng sparring partner mo na Senate President, parang ikaw nga pinakamahusay na mag-imbestiga sa buong Pilipinas eh. Di ba? Okay. So ang sabi ni Gutesa, kung sinundan nyo yun, kung ayaw nyo ng testimonya ni Gutesa, pwede po kayong pabulaanan yan. Nag-imbita ka sana ng mga sinasabi ni Gutesa, yung mga pinangalanan niya, nakasama niya. Hindi nyo inimbitahan hanggang makawala na po. Hanggang mawala na rin po yung mga sinasabing kausap nila Gutesa, etc. etc. Okay, ang point lang po, ituloy-tuloy nyo lang.
Mr. Senator, ituloy-tuloy nyo lang kasi pag hindi po kayo nag-iimbestiga, yun na po ang pangunahing banat sa inyo. Bakit hindi kayo nag-iimbestiga? Bahala na po yung tao conclude. Kung kayo ba ay kasi kung wala kayong dapat itago, iimbestigahan nyo lahat eh. Huwag mo sabihin na wala pa ring ebidensya. Narinig na nga namin na tinuturo ng Diskaya, tinuturo ng mga engineer ng Bulacan, si Martin Romualdez. Ano po bang ebidensya pa? Meron na pong picture ng mga maleta. May video po ng mga maleta. Ano pa pong ebidensya ang gusto ninyo? O, di ba? Lahat na ng ebidensya na ibigay, wala pa ring ebidensya raw kay Martin. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ito po, sabi naman po ni Baguio City Mayor at former ICI advisor Benji Magalong, it may be time to abolish the Independent Commission for Infrastructure. Oh, alam na po ni Magalong na wala na pong silbi ang ICI. Bakit po ba hanggang ngayon may ICI pa rin kung wala naman palang silbi? Alam na po natin yan lahat. Mga member nga na ICI. Yung dalawang nag-resign. Tsaka si Magalong na advisor. Mga taga-ICI na yan. Alam po nila na walang silbi yung ICI. So bakit po tinutuloy pa rin po yung ICI? Hindi pa rin po buwagin. Alam nyo ba kung ano yung purpose ng ICI? Ang linaw po ng purpose ng ICI. Ang pangunahin niyang purpose ay magpakita na kunwari may ginagawa sila laban sa korupsyon. Para maging kunwari umaaksyon yung gobyerno laban sa korupsyon. Yan po ang papel ng ICI. Bakit mo bubuwagin? Nagkukunwari pa rin sila hanggang ngayon. Tignan yung mga pronouncement ni Auntie Claire, mga latest pronouncement niya. Ganun pa rin. Anong sinasabi? Hindi po magnanakaw si BBM, si President BBM. Bakit po siya magnanakaw? Siya nga nagpapaimbestiga sa flood control project. Yun po yung tuntungan nila eh. Pag binuwag niya yung ICI, wala na silang masasabi na nagpapaimbestiga kasi wala na nag-iimbestiga eh. Yun po yung purpose ng ICI. Kunwari, may ginagawa sila. Kunwari, nag-iimbestiga sila. Kunwari, gusto nilang lutasin ang problema. Ngayon, kung nagkukunwari pa rin sila hanggang ngayon, may silbi pa yung ICI sa kanilang pagkukunwari. Yan. Di po ba? Okay, ito po, maganda po to. Soto, itinuring na pag-aaksaya ng oras ang pagpansin sa Cabral Files. Ayan ha. Tignan nyo po. Sabi po ni Tito Soto, doon sa tinatawag na Cabral Files, alam mo, napapakamot ako ng ulo. Napapakamot ako ng ulo doon eh. Kasi kung pag-uusapan nila, parang napakahalaga ng listahan. Listahan lang yun eh. Parang listahan lang sa kanto. Parang listahan lang sa kanto yun. Yan po. Ganyan po kagaling, kagahusay ang ating Senate President. Hindi ka ba nagtataka, Mr. Senate President, kung bakit pinagkakaguluhan yan? Iyang Cabral Files? Sa tingin mo, parang listahan lang sa kanto? Mantakin ko mga pong isipin. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung ibig sabihin ng listahan sa kanto. Meron. Magbibigay rin lang ng halimbawa eh.
Wala daw naman, hindi naman daw importante yan. Kasi listahan lang yan eh. Parang listahan lang yan sa kanto. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung ibig sabihin niyan listahan sa kanto. Ano ba yung listahan sa kanto? Pero naiisip niyo po ba kung ano yung meaning ng listahan sa kanto? Ako po hindi ko maunawaan kanina pa eh. Tulungan niyo nga po ako. Ano po ba ibig sabihin ni Tito Soto pag sinabi niya listahan sa kanto? Meron po ba listahan sa kanto? Ewan ko po kung age difference lang ha. Baka nung panahon nila, may listahan sa kanto. Para saan po yung listahan sa kanto? Di ko po makuha. Tanungin ko po kayo, may listahan po ba sa kanto ninyo, sa mga kanto nyo? Ko talaga makuha yung meaning ng listahan sa kanto. Para lang daw listahan sa kanto yan. Okay, pero siya rin na nagsabi sige, tuloy pa natin. Marami siyang sinabi rito eh. Hindi dapat pag-aksayan ng panahon yun. Ang dapat pag-aksayan ng panahon doon, ano-ano doon sa files ang nirelease. Hindi yung list lang. Kita? Di may silbi din yun. Ikaw naman, Tito Sen, no? Dapat daw hindi daw pinag-aaksayan yung listahan kasi listahan lang daw yun. Dapat daw tukuyin kung ano yung ano-ano doon sa files ang nirelease. Hindi yung list lang. Ang tanong dyan sa Cabral Files, meron bang SARO? Alin doon ng may NCA? So alam natin kung ano ang na-release. Ang dami namang sinasubmit na projects, di ba? Taon-taon. Ang dami nililista at sinasubmit. Ang tanong, alin doon na na-execute? Sino ang proponent? Sino ang nagpasok ayon kay Soto? Yun nga po ang dinidetermine. Dadahan-dahanin ko lang para makuha nyo po, Tito Sen. Yun nga po, ganun nga po kaimportante yung Cabral Files. Kasi, eto po kasi yung para maunawaan nyo lang po, mahirap pong ituro sa inyo, Senate President po kayo, nakakahiya po eh. Ako na po magpapaliwanag sa inyo para madali. Listahan po yun, tama po kayo doon. Eto yung mga nag-request, correct po kayo doon. Nag-request, tapos eto yung mga proyekto, tapos magkano. Okay. Yun po yung Cabral Files, di ba? Tama kayo doon, Tito Sen. Ngayon ang sabi nyo, hindi importante yan. Ang importante kung sino yung kung ano yung na-release. Bakit po importante? Tinatanong namin kung sino po yung nanghingi. Ayon po kasi sa mga tumistigong DPWH engineers, yung mga proponents o yung mga humingi po ng proyekto na yan ay binigyan nila ng porsyento. Ayaw nyo po bang malaman namin kung sino-sino yung mga nanghingi? Bakit ang gusto nyo lang tignan kung sino, kung ano yung mga na-release? Kaya po namin gustong malaman kung sino yung nanghingi. Hindi naman po kami nagpauso niyan eh. Sinabi po yan ng engineer na pag ang tao nang hingi, siya yung humingi, proponent, siya yung nag-request, mayroon siyang porsyento. Okay. Importante po, Senate President, yung mga nanghihingi kasi lalo na kung wala silang distrito. Alam niyo po, yung mga congressman, pwede po nilang pangatwiranan yan eh. Kaya ako nanghingi ng pondo kasi kailangan ko ng flood control. In fact, chinek ko yan. Saan napunta yung pondo? Kasi pag ikaw po nanghingi,
Mr. President, ako na po magpapaliwanag sa inyo ng dahan-dahan. Parang hindi nyo po naunawaan o kunwari po hindi nyo alam. Okay. Kayo po nanghihingi, di ba? Halimbawa, ikaw nanghingi ka. O, pag ikaw congressman, okay yun. Kasi may distrito ka eh. So, saan mo nilagay? So, tetrace naman namin. Di ba? Kung may listahan, matatrace namin. Halimbawa, si Congressman Sandro Marcos, nanghingi siya ng ganito. Binigyan siya 2 bilyon. Asan yung mga 2 bilyon na yun? Ngayon, ang konklusyon namin, pag ghost project yan, kasabwat ka dyan. Kasi ikaw nag-request niyan eh. Pinondohan. Tapos, wala kaming nakita. Ibig sabihin, pinera nyo nung kontraktor. Nagsabwatan kayo para ibulsa nyo. Pinera nyo ng DPWH official, kasabwat ng kontraktor, magkakasabwat kayo. Ganun ka-importante sa pag-iimbestiga ng pagnanakaw yung Cabral Files. Naintindihan nyo po ba, Senate President? Malinaw ba, mga bata? Malinaw ba, mga one-ball students? Kaya po importante siya. O ano pa po ang importante? May nakita po ron na nakalagay. Ano ba yan? Yung ES. Bakit mayroong request yung ES? Samantalang wala naman siyang distrito. Ano na nga ang sinabi, mga bata? Ano na nga ang sinabi ng mga magnanakaw na engineer? Lahat binigyan namin. Diba? Maganda na alamin natin kung sino nang hingi at kung wala naman siyang distrito, kung hindi naman siya congressman, kung hindi naman siya senador, malamang walang napatunguhan yung kanyang hiningi. At bakit siya manghihingi? Sino si ES? Sino si SAP? Sino si FL? Kaya po, importante na malaman namin yung mga nakalista sino-sino yung nanghingi. Naintindihan ba, mga bata? Importante siya, hindi siya katulad ng sinasabi mo na para lang siyang listahan sa kanto. Teka muna, ano nga ba yung listahan sa kanto? Ano po ba ang listahan sa kanto? Kami po'y nahihiwagaan. Kasama po ba dyan sa listahan sa kanto? Saan po bang kanto yan? Sa pagitan ba yan ng kanto 9 at kanto 11? Yung paboritong puntahan ni Father Flavi sa kanto G's. Kinakailangan ipaunawa eh. Hindi niya maunawaan eh. Paliwanag, mga bata, kung gaano kaimportante ang Cabral Files. Kung ganun, maraming salamat, Kuya Boji. Ngayon naman, pupunta tayo sa letrang N. Okay. Punta na po tayo rito. Kuryente po ang inabot
sa may-ari ng Meralco, nito ni Remulla. Alam niyo po, bagamat binibiro-biro po natin to, pero nakakaiyak po talaga yung kalagayan ni Leandro Lebiste, no? Halos lahat eh. Siguro, ayan nga, katulad na nasabi niya, no? Hindi niya, ano yung sinabi niya sa nanay niya? Hindi niya naman sinusunod yung nanay niya, yung request ng nanay niya. Ibig sabihin, pinadadaan sa nanay niya yung mga request na tumigil na siya. Siyempre, hindi naman natin masisisi si Loren, nanay yan eh. Alam niya na kung gaano kakapangyarihan yung binabangga ni Leandro Lebiste. No? Hindi naman daw siya nakikinig, hindi naman daw siya sumusunod sa kanyang nanay na tumigil. Okay. Naunawaan natin, ito po, napakasaklap. Dapat po ang gobyerno sa lawak, ngayon alam nyo na po kung ano po ang silbi ni Remulla. Yung matagal po namin na pinipigilan, di ba? Sinasabi natin na hindi karapat-dapat si Remulla dyan dahil sa pagiging ombudsman dahil napaka-politiko niya. Napaka-involved niya sa politika para maging parehas. Hindi po namin sinasabi na wag niyong imbestigahan kung may pagkakamali si Lebiste. Ang pinapoint out lang po namin, napakarami niyo na pong dapat imbestigahan. Ang dami pong pagnanakaw. Sabi nga ni Mayor Magalong, ang dami talaga eh. 20,000 yata yung sinasabi niyang flood control project. Ako naman, Mayor Magalong, marami talaga yung kung iisa-isahin mo yung 20,000. Ang dali lang ng formula dun. Kung ako po mag-iimbestiga niyan, nahiwagaan kasi si Magalong. Nahiwagaan kasi siya. Ang hirap daw talagang imbestigahan kasi 20,000 daw mula 2016. Di ba? Una, bakit nyo kasi gustong imbestigahan mula 2016? Kasi gusto nyo man idamay si Duterte. Yun lang naman yun eh. Kung may malaking usapin tungkol sa flood control noong 2016 to 2022, dapat binanatan na yung mga Duterte dyan. Kung si Kian nga walang katapusan eh. Samantalang ang nagpakulong pala sa mga pumanat kay Kian, ang nagpakulong pala talaga si Tatay Digong. Kung yun ngang si Kian, hindi nyo tinatantanan. Yan pa kaya, tantanan nyo yan pag may nakita kayong korupsyon noon? Wala po nakitang korupsyon, hindi po malawak eh. Kung ako po yan, mali yung diskarte ni kaya pala siya si Magalong, kaya pala siya narindi. Mali po yun. Dahil ako po naging pinuno rin ako kahit maliit eh. Hindi nyo po kaya talaga pag at once. Pag sa isang birahan, pagsasabay-sabayin nyo. Prioritization po yan eh. Ang tawag po dyan, prioritization. Kung ikaw po ay pinuno, una mong lulutasin yung pinakamabigat na problema. Kung 20,000 yung sinasabi ni Magalong na flood control, bakit mo uunahin yung wala namang issue? Bakit mo uunahin yung mga, di ba? Unahin mo yung mga pinakamalalaking pondo at mga ghost project. Yun ang unahin mong imbestigahan. Kunwari, 1 billion to, ghost project. Eto, 10 million lang. Ano ang ipapriority mong imbestigahan? Yung 1 billion na ghost project o 10 million na ghost project? Diba? Very obvious. Ang dapat mong unahin, yung 1 billion na halaga na ghost project. Yan po yun eh. Hindi po obra na sabay-sabayin mo yung 20,000. Kaya nga, pag-aaksaya ng panahon, yung pupuntahan mo yung ano ba yun? Rock netting ba ang tawag? Yung paghanap niya ng gagamba sa Davao, hindi naman gumuguho.
intact naman yung mga ano, pupunta ka ron para imbestigahan mo yung wala namang guho ng lupa. Unahin mo na yung Baguio City. Kasi gumuguho yung lupa taon-taon eh. Yun yung sinasabi natin na maling prioritization. Dapat pag limited ang budget, limited ang tao, unahin mo yung pinakamabigat na problema. Tama yan, pare-parehong problema yan. 'Di ba? Pare-parehong problema. Pero dapat may priority ka. Okay. Kaya, eto po, ang priority sabi ni, in-announce kasi ni Boying, ipaprioritize niya raw na imbestigahan to si Leandro dahil pagbebenta ng franchise. Binenta daw yung franchise ni ni Leandro, dapat hindi raw binibenta yun. Kaya priority niya yun. Priority mo yun kahit ang dami na namamatay dahil sa flood control, priority mo pa rin yung ang involved lang. Palagay mo na involved yan. Isang tao lang yan, di ba? Isang tao lang, tapos walang ganong naapektuhan. Ipa-priority mo yan dito sa daang bilyong binadget o trilyon na binadget na palpak. Okay. Ano po ba yung basis kung bakit po iimbestigahan si Leandro, si Congressman Lebiste? Ito po, alleged solar franchise violation. The Ombudsman is investigating the claims that Lebiste flipped or sold the controlling interest of his solar energy business without the necessary congressional approval. Ayan. Sabi po niya, the basis of complaint under Republic Act number 11357, Solar para sa Bayan Corporation, SPBC, was granted a 25-year franchise. Ombudsman Jesus Crespin Remulla alleges that the subsequent sale of share to Tycoon Manny V. Pangilinan, ito po yung may-ari ng Meralco Group, constituted a transfer of the franchise that lacked the mandatory consent from Congress. Okay, ang kaya po imbestigahan siya kasi binigyan po ng congressional franchise yung Solar para sa Bayan Corporation, SPBC. Tandaan nyo po Solar para sa Bayan Corporation. Binigyan siya ng 25 years franchise. Ang may-ari po niyan si Lebiste. Binenta raw yan di umano ayon kay Remulla sa Meralco na pag-aari po ni Manny Pangilinan. Kaya hindi mo pwedeng ibenta yung franchise kung ikaw franchise holder dahil sa iyo yan binigay nang walang approval yung Congress. O, ganun lang po kasimple, no? Kung may approval ang Congress, okay lang na ibenta. Kung walang approval, hindi pwedeng ibenta. So, hinahanapan lang po talaga nila, no? Ng butas. Okay. Ito ngayon ang sagot. Sumagot po yung Meralco, no? Okay, ayon naman po sa Meralco, ito naman po. Meralco Power Gen Corporation, the power generation arm of Manuel B. Pangilinan Group, issued a clarification that directly contradicts premise of Ombudsman Jesus Crespin Remulla's investigation. So kinukontra po ni Manny Pangilinan yung sinabi ni Remulla na siya po, bumili po sila yung Meralco Power Gen Corporation, binili nila yung franchise ng, anong franchise na ngayon? Yung Solar para sa Bayan Corporation. Sabi po
ng kampo naman ni Manuel Pangilinan, ni Manny Pangilinan, yung MGen, Meralco, MGen clarified that SP New Energy Corporation o SPNEC, the company they invested in, is separate from Solar para sa Bayan Corporation. Okay. Yung binili raw nila kay Libiste, hindi po yung Solar para sa Bayan Corporation. Kung hindi, Solar SP New Energy Corporation. So dalawa po tong korporasyon ang pinag-uusapan. Sabi pa po ng Meralco, Meralco Power Gen Corporation, MGen stated it did not acquire any shares from SPBC, yung Solar para sa Bayan Corporation, and it is not involved with its transaction or franchise compliance. Sa makatuwid, yung SPNEC at SPBC ay magkaibang korporasyon. So, ayon pa kay Pangilinan, its investment in SPNEC complied with all laws and regulation and was approved by the Securities and Exchange Commission and Philippine Stock Exchange. MGen also noted SPNEC's operation not dependent on the franchise held by SPBC. Okay. So may dalawa po palang korporasyon ayon dito, no? Ang binila nila hindi po yung may franchise. So kuryente po, no? Na-kuryente si Boying ng mga taga Meralco. Thank you very much muna kay Lulu Bell na nagbigay po sa atin ng $3 na pangkape. 'Di ba? At mahirap pong kalaban ng mga, ito lang po masabi natin. No? Kung yung mga vlogger mahirap ng kalaban dahil madadaldal. Ito pong madadaldal na bilyonaryo, mas mahirap pong kalaban. Dahil bukod sa magaling na si Libiste, ewan ko kung bakit, ano ba yan si Libiste? Naging, ano ba yan? Naging media ba yan? Hindi ko alam eh. Alam ko pro-mill kids yan. Kaya matalino. Okay, so iba pala yung binili raw nila Pangilinan. So isa po sa kanila yung mali, no? Is either si Pangilinan na may-ari ng Meralco General o si Libiste, or yung ombudsman natin ang mali. Ayan. Kuryente. Mula po sa may-ari ng Meralco. Kaya lang ako sa totoo lang po, regardless, no? Palagay na natin na may problema po. Yun nga, yung what's your priority? 'Di ba? Na imbestigahan. Nauna tong mga tignan nyo wala pong panama eh. Sa lahat po, sa laki po, kung ang batayan niya ng priority ay yung laki ng krimen, uunahin niya tong mga flood control kasi sobrang laki, trilyon ang pinag-uusapan eh. Kung ang pag-uusapan naman yung una-una, ibig sabihin first come first serve basis, kung sino yung naunang dapat imbestigahan, kung yun po yung basis niya ng priority, una pa rin yung flood control. Ngayon lang yung kay Libiste. Actually, January 2026 lang yan na pag-usapan Actually, kanina lang yan. Kanina ba o kahapon ko lang narinig yan di ba? Kaya usapin ng scope, lawak ng krimen, o usapin ng first come first serve basis, dapat i-priority ng ombudsman. Hindi naman natin tinuturuan yung ombudsman, no? Pero ganun po talaga Kinakailangan nila mag-priority. Ano ba ang priority nila? Yung scope? Yung laki ng krimen, na posibleng krimen na ginawa sa laban sa Pilipino?
o yung first come first serve, yung unang naisampa, yung unang dapat imbestigahan dahil nauna. Pareho po yan, pareho pong nagtuturo na imbestigahan mo yung tungkol sa flood control. Hay. Okay. Yan lang po ang ating yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat po, pwede po kayong magpakape. Yan. Start na po tayo. Yung may mga pampakape po, wag po kayong